Bulera at Baby M, ang dami nang nauusong pagpapaayos ng katawan ngayon, di ba? Sabi nga nila, Mami Sue, my body, my rule. Talaga? At hindi na lang sa pisikal na katangian pati raw boses from low pitch to high pitch pwede na kapag sumasailalim sa operasyon. Sample. Talaga naman. Ito talaga recovering from pao sa do, re, mi, fa, Hindi, sol, ito la. kanta talaga. Kanta. Hindi na po ako paos. So, yan. Yan ang kwentong inilam ni Katrina Son. Hey guys, how are you? Ang dating buo at malalim na boses, pwede na raw patinisin? Kayang-kaya na raw yung ma-achieve dahil sa voice feminization. Hi, I'm Clarissa, 33 years old from Cainta City. At ito ang aking bagong boses. Disyembre noong nakarang taon, nang subukan ng transgender na si Clarissa ang thyroplasty. Isa itong operasyon kung saan binabago ang posisyon ng vocal cords para maiayos ang boses. It has always been parang pangarap ko na gawin siya, pag-ipunan. So, nung nalaman ko na meron na siya dito sa Pilipinas, I was very thrilled, excited ako to do it. Being transgender, ang goal ko is to fully transition into hindi ka na mahalata na Becky. Sa boses ko, dun kasi ako nabubuko. Gusto ko malalim, pero pambabae na malalim. Ayon sa kanyang phonosurgeon na sina Dr. John Espina at Dr. Shamil Quinto, ang voice feminization ay isang klase ng operasyon kung saan ang gusto natin ay tumaas ang pitch ng boses ang tono ng boses ng isang tao. sa voice feminization ni Clarissa, pinagdikit ang dalawang cartilage ng kanyang voice box para humaba ang vocal cords nito. Ang pinaka-goal natin ay umunat ang vocal cords. Parang kumbaga sa gitara, gusto natin na nauunat siya para humaba, na hindi natin ginagalaw ang loob. So pwede po natin ma-achieve yon using thyroplasty type 4. Dumadaan muna sa voice evaluation ng pasyente bago ito operahan. Nire-record namin ang kanyang boses para makuha yung actual pitch po ng pasyente. Pagkatapos po niyan ay ginagawa din po namin yung endoscopy or sinisilip namin ng scope po yung kanyang vocal cords para makita yung kondisyon ng kanyang vocal cords. Yan, pag ready po ng operasyon, pinapagawa po namin yung mga basic laboratories like kinukuha ng puso ng dugo, X-ray, and ECG. Gising ang pasyente habang ginagawang operasyon. Paraan nila ito para masigurong maiaayos nila ang boses base sa kagustuhan ng pasyente. Dapat ang pasyente ay nakakapagsalita habang kami nag-opera. Pinapakinggan namin ang boses ng pasyente habang po siya ay na-adjust ang kanyang vocal cords. Bagamat po ay gising ang pasyente, wala po siyang nararamdaman dahil nagbibigay pa rin po kami ng local anesthesia po sa kanya. The surgery cost 300,000 pesos. After the surgery, wala naman ako naramdaman na pain, swelling, bleeding, walang fever. Okay yung recovery ko. Antibiotic lang yung pinainom sa akin para ma-avoid yung infection. You have to clean it twice a day until completely closed na yung scar. 2 buwan matapos ang operasyon, ito na ang boses ni Clarissa. Ito ang aking bagong boses. The full final form or sound of the voice after 6 months to 1 year pa. So, bababa pa yung boses ko. There are times na pagka masyado ko nagsalita within the day, medyo nagsosore. It tends to get dry. So, kailangan ko uminom lagi ng tubig para ma-lubricate or ma-moisturize siya. Paalala naman ng ENT surgeon na si Dr. Dominador Garduno. Just like with any surgery, lahat yan merong side effect. Pinakamadalas, infection. Next, since sa voice siya, pwedeng mapaos for a while. No? Usually, transient or sandali lang mapapaos, then babalik din naman yun. Or tatama naman din yung boses niya. Yung totally hindi pwedeng gawa niyan, may mga problem na talaga sa voice in the first place. Sa pagbabago ng kanyang katauhan, mahalaga para kay Clarissa ang pagkakaroon ng boses babae. For me, it's something that I really, really wanted to do. I could have done other surgeries, pero kailangan ko talaga isipin ko ano ba yung pinaka-nakaka-apekto sa buhay ko, saan ba ako pinaka-bothered, and yun talaga yung boses ko. Kailangan ko talaga siyang gawin to be happy. Bawat isa nabiyayaan ng natatanging ganda. Kaya pag-isipang mabuti bago dumaan sa anumang operasyon. Mapaboses man o pisikal na pangangatawan. Ang mahalaga ay masaya ka sa iyong pagkakakilanlan. Ako si Katrina Son
At yan ang kwentong dapat alam mo.